Ang Okay. alam ko, 6 o'clock pa ang travel ko. Okay. Yung pala, yung 6 o'clock na yan, na nakita ko, is arrival time ko na ng Doha. No way! Yes, Way! Ito ang kwentuhan para sa mga taong hindi takot mangarap kahit may delay. Dahil bawat hintay may hugot at bawat biyahe may aral. Makinig, maghintay, at matutong lumipad dito sa The Waiting Lounge. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Brian Basa BB for short ng Biyaheng Bida by Star Legends Adventures. At ako naman po si Shirley Season ng Mamalipreneur and also ng Leisure Travel Consultant by Star. Wala Ano ba yun? Naihabol ko rin yan. At ito ay hatid sa inyo ng SPS Travel Consultancy Services. Alright! Ayan, dito iconic, no? Dahil andito tayo sa isang Filipino favorite. Ito, Ay, kilalang kilala to. oo, sa ating neighborhood. And ngayon, napunta tayo dito. Lagi tayong dala sa SM North. Oo. So nakita natin na merong icebergs dito sa SM North EDSA. Kaya ngayon ay medyo mainit ang panahon. Yes, pero ang kape, paubos na. Oo. Kanina pa kasi yan. Kailangan natin, tita, ng kape. Dahil ito na naman tayo sa isang kwento ni Shirley. Ayan. Kasi naalala ko, tita, yung mga, di ba, pag galing kayo sa ibang bansa, tapos magkikita tayo with our friends. Lagi kayo magkukwento ng mga experiences nyo. That's usually iconic yan. Tapos yung pag natatandaan namin kung paano mo siyang kinwento. Kasi alam mo naman ako magkwento, di ba? Very expressive ako. Very, ang tawag mo dyan is passionate ako sa aking mga kwento. Kaya naman, all ears kayo sa akin pagka nagkukwento ako, di ba? True yan. With action. So, eto na, kailangan makita nyo to. First hand. Oo. At, ang maganda rito, dahil ang podcast natin ay brought to you by Star Legends Adventures. So, ito ay hindi lamang simpleng kwentuhan, like we always say. Ito rin ay may opportunity para makapagbigay ng kaalaman Yes. sa inyo, lalo na sa first-time travelers. Of course. Pero, first-time travelers, kahit ang mga sanay ng magbiyahe, nagkakaroon pa rin ng mga mishaps. Diba? Nagkakaroon pa rin ng ganun. Kagaya ko, na sanay na naman ako talagang magbiyahe. At sa isang taon, more than 5 ang biyahe Yes, ko. oo nga. So, ewan ko na lang, Imagine mo. diba, tita, diba? Diba? Nasanay na ako dyan sa mga kung ano-anong requirements ng airlines, iba-iba. Yes. Pero this one is really, really legendary ang aking experience. Hindi ko na talaga. Ang sabi talaga, naalala ko talaga yung tita, no? And with that, no, so tatlo ang ating itatakel na common na sablay, common mistakes. Okay lang naman, magkaroon ng mistakes, pero sana matutunan natin. Ma-avoid Oo. kung kayo'y nanonood ng aming podcast. Kasi dito, tuturuan namin kayo kung paano kami naka-experience ng ganon at kayo naman, paano nyo ma-avoid. Yan. Okay, Diba? perfect. Okay. So, eto na nga. Unang-una sa lahat. Okay. Kung hirap kayo mag-math, sana hindi kayo hirap sa pag-compute ng military time. Mga plus 12 plus 12. Oo, minus 12 plus 12. Oo. Oo. Kasi importante, di ba, nasa boarding pass. Oo. So, kailangan alam mo yung Sa oras. ticket mo, nakalagay yan. Mm-mm. Military time tayo. Yes, oo. So, tita, ano ba kasi nangyari? Okay, this one trip, di ba? Kasi usually naman, ang napaka-comfortable naman based sa mga kwento mo. Ang comfortable ng iyong travel experience, di ba? Very nice naman. Kaya excited ka rin magkwento. Yes, oo. Siyempre, kaya every time na babalik ako, Di ba? Laging tinatawag ko na kayo. positive yung vibes, di ba? Oo. So, kamusta ba, tita, pag travel yung mode? Mode. Yung time na yun kasi, first time kong pupunta ng Doha, Qatar. First time yan. pala. Ang madalas kong pinupuntahan talaga is New Zealand and Australia. Yes. And the other countries like Japan, Korea, blah, blah, blah. So marami akong ganyang travel. Pero ito, first time kong pupunta ng Doha, Qatar. Ang travel time is about
9 hours. Okay, matagal yun. Matagal. So ngayon, ang ginawa ng husband ko is binook niya ako ng business class. Na all business class, Oo. di ba? Kumanan kayo ng jowa, nilalagay ko sa business class. Yes, oo. Para na sa ganon, ay komportable ka. Yes. Medyo mahal, pero ay naku, may sarili ka namang flight stewardess na mag-a-assist sa'yo. At hindi ka pagsasara ng gate. Yeah. So, eto na nga. Bakit di Eto pa nasara na ng nga. gate kasi na nangyari? Eto Ano na. ba yan? Ito na ang kwento ni Shirley. Okay. Okay. So, dahil nga maaga pa, nung nakita ko sa aking ticket, na maaga pa, pumunta muna kami sa mother ko sa Columbario, Okay. which is malapit lang naman sa Terminal 3. Okay, so very... Okay? Okay. So, nandun kami, nadalaw namin si Mama, Hmm. and pa kami. Ay, so siya. Ay naman, May kasi, pakape. oo, yung mga kasama ko, papa ko, yung driver, yung Okay. pamangkin ko, Lahat, okay. lahat, oo. Nakagawian na namin yun. Pero may tumatawag sa akin, unknown number. Okay. Sabi At ko, that time, tita. hindi ako sumasagot. Oo. Hindi ako sumasagot at that time, hindi pa ako nasa Star Legends. Okay, so, Hindi black ko, yun. Black yun. Red flag sa akin yung kumatawag ng hindi ko kilala. Okay. Pero several times, tawag ng tawag. Okay. Hanggang sa, nababayad na ako sa counter ng and then, sinagot ko na. Kasi sabi ko, ang kulit. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi sa kabilang line na, is this Shirley season? Ganyan. Yes. Why? What's this? I'm from Qatar Airways and your flight must be in blah, 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 blah time. And so, you must be in the airport right now. Oh my God. Okay? Ano, what's this again? No! Diba? Tapos, Ano reaction niya, tita? No? sabi ko, oh, what time ba ang travel ko? Sabi ko, Oo. gano'n, hindi ko alam. Okay. Ang alam ko, 6 o'clock pa ang travel ko. Okay. Yung pala, yung 6 o'clock na yan, na nakita ko, Na 18 o'clock. is arrival time ko na ng Doha. No way! Yes, my way. God. Yes. So, ano nalaman na, ano? Na, Yun na nga. Tapos sabi ko, are you sure? Sabi ko, is that my flight? oh, Nag-ano pa eh, nakikipag-argumento pa ako. Kasi talagang ang alam ko, 6 o'clock pa dapat ang aking lipad. Okay. Ang aga pa nun. So wala akong nagawa kung hindi, syempre, sabi niya, yes ma'am, we're about to close the gate. And so you have to come here na. oh no. Okay, so sakay na kami, tinake out na lahat na lang yung mga drinks na in-order at binabayaran ko pa sa counter. So, ayun na, sumakay na kami. And then sabi ko, bakit gano'n? Natataka pa ako sa car. Bakit gano'n? Mamaya pa naman yung travel ko. Yes. What happened? Ganyan. Ito. Sabi ko, pag ganyan, lalaban ko pa eh. Okay. Tapos nung nandun na ako, iniwanan ko na yung father ko, iniwanan yung driver, pamangkin ko. Sinakay ko na agad dun sa cart and pagpasok ko, sa gate, di ba, hinihingan ka ng passport and Yes. tickets. Okay. Hihingan ka. Pero sa akin, Qatar Airways, Shirley season. Yes. Sabi ko gano'n. Tapos pagpasok ko doon, hindi na ako hiningan eh. Oh my God. Pagpasok ko doon, may nag-aantay na sa akin doon. Okay. Ilang steps lang may nag-aantay sa akin, niraradyo na, Ma'am, Shirley season, ganyan. Qatar Airways, yes po. Sabi ko, go to this way, Ma'am. Escorted ako. Wow. O, Okay. diba? yung takbo eh. Oh. Yes, oo. Medyo malayo yung counter ng Qatar. Okay. Wala, malinis. Kasi nakapag-check-in na ang lahat. Nandun sila sa Nandun na aeroplano. sila sa... Tapos na yung boarding eh. Oh no! Kaya malinis. Oh no! Oh no, sige. Okay. Tapos tinawag na nila yan, niradyo na nila. Yung passenger natin, yung Shirley season is already here, so don't close the gate and don't close. Yun, winay na, sandali lang, tinakbo na nila yan. Oh my God. Nandun na yan sa belt, tapos pinasok na agad yan. And then radyo na. Tinignan lang yung passport ko, and then, bakit man
hindi mo alam yung travel time mo. I thought 6 pa yung alis dito. No, ma'am. Arrival mo na po yan doon. Oh my goodness, sabi ko. Oh my gosh. Stupid. Oh my Diba? gosh. Nakakahiya. Kasi mali talaga yung tingin ko. Mm-mm. Kasi maliliit siya, in fairness Oo. naman. Ano sabi ng family? Family. Kasi may GC kayo, di ba? Yes, So oo. I'm sure nakamonitor sila. Hindi yon. Ang husband ko ay nakamonitor sa CCTV namin sa Okay. bahay. Okay. Sinasabi niya na, bakit si Shirley nandito pa? This time, dapat nasa airport na siya, 3 o'clock yan eh. Oo. Kaya, bakit nandun pa? Sabi ko, sinisi ko rin siya. Ba't hindi mo ako pinausap sa CCTV? Sana sinabi mo sa akin, hoy, bilisan mo. Kasi, dapat nasa airport ka na. Eh, dumaan pa ako sa mama ko sa Columbario. Oo. Oh, di talagang delay na delay talaga ako. Ayun na nga. So, pagdating ko dun sa counter, anyway, dahil nagmamadali na ang lahat, at dahil ako na lang yung inaantay, mabuti na lang, nasa business class na ako. Yes. Kung hindi ako sa business class, bye-bye na ako. So, yun. Kung kaya, kung afford, why not? Oo. Diba? Pero i-check din ang I-check ticket. nyo rin ang ticket. Kasi ang military time, how? Okay, kasi How plus it 12 works? yan, di ba? Pag PM ang oras, hindi ka makakakita ng 1 PM, for example. You will see 13 o'clock or 13:00 H. Yes. Di ba? That means 1,300 hours. Or, ito yung madalas na pagpapalit ng mga tao is yung tanghali at hating gabi. Ang hating gabi is 00:00 hours. Yeah. Tapos, ang 12 o'clock hours is 12 noon o tanghali. So, we have to take note of that kasi simpleng misreading lang sa oras, pwede yung ikasayang ng pera. Lalo na kung business class, tita. Oo, pero hindi. Dahil nga business class, inantay naman ako. At least, Di ba? Yes. Talagang nagpursige sila Yes. na ako ay makontak. And nung nalaman naman nila na nasa vicinity na ako, okay na sila. yes. Pero nag-cause talaga ako ng delay. Oo. I love. Oo, Alam naman. admitted ko naman yun. Kaya basahin ang Basahin. departure, yung oras ng departure at oras ng arrival. Take note of Yes. that. Oo. So, na rin alamin din ng detalye talaga natin yung boarding pass, no? Itago Oo. ha. At pag-picture ng picture. Oo, Mamaya. Mas totoo yan. Anyway, mm-mm. Oo, wag pinipicturean yan kasi lahat ng details mo nandyan. Oo, kung ayaw yung mastok kayo habang nasa eroplano, di ba? Oo. So, yun ang una, no? Basahin mabuti, intindihin ang inyong Oras. ticket, Oo, boarding kasi meron naman yung Manila, Doha, Ah. tapos yung Doha. So may time Yes. yan. Oo. So kailangan alam natin yung military Yes, time. ayan. Number 1. Oo. Tama. So, eto naman. Pangalawa, sa mga mahilig magdala po ng liquids dyan, tubig, toothpaste, pabango. Yes, creams. Ako yan. Ikaw naman ang may kwento Ako pala. yan. Ikaw. Ako yan. Oo. First flight ko rin, papuntang Zamboanga. Wow. For a coverage nung January 2024. So, syempre, pupungas-pungas, tita, kasi madaling Madaling araw. araw. Oo. Okay, so heto na, no? So, merong part kasi, yung one last check bago ka makapunta doon sa waiting area, no? To await your boarding. Oo. So, ito na, hinahalo kayo lahat ng gamit. Tapos, biglang nilabas yung Christmas gift kasi sa akin yon nung isa kong fellow reporter. Yung hair mist. Okay. Kasi syempre, tita ko kasi kay mamotor. Oo. Sumasakay sa motor. So kailangan mo ng para Kailangan- hindi ka amoy uso. Tama. At hindi amoy helmet. Yes. Kaso, naharang sa airport kasi ang laki ng bote. Parang gusto mo yata ipaligo ang hair mist mo. sabi, branded kasi tita. Hindi siya yung nabibili sa drugstore. Okay. Oo. So, sabi nung airport security, sorry sir, this is beyond 100 ml. I have no choice. I have to let go. Wow. Eto ba, isa pati yung toothpaste ko naman. Kasi pag nag-toothpaste ako yung malaki. Oo. Kasi Yes. hindi mo alam, tita, baka maubos yung toothpaste. So ako usually, pag bumibili ng toothpaste, yung malaki. Malaki. Hindi ko naman alam. So pati yun, kinuha rin. This one also. Grabe. So parang buti na lang, kalahati na lang yun. Buti na lang. But even then, Hindi yung wala kang dalang yung mouthwash. Ganun ka din, malaki rin, magdala. malaki rin yung mata sa dala ko.
Oo, kasi kundi pati yung kinuha rin. Pero doon ko lang nalaman na yung containers mo, hindi dapat talaga lalampas sa 100 ml. Yes, hindi yung halimbawa, ito ay 200 ml na bote, tapos nakalahati mo na. Mm-mm. Na-consume mo na yung kalahati. Hindi pa rin po pwede yon. Kasi hindi pa rin ang bottle or ang container, yun ang pinagbabasihan ng limit ng airline. Yes. Hindi yung 200 ml, kalahati, almost 1/4 na nga lang ito. So, pwede na to. No. You have to transfer it to a 100 ml bottle. Kaya talaga nung nakakalit Ganun. yun, kasi parang lusot sa airport security. Yes, oo. Yun pala yun. Make sure na talagang ganun. Ako, nagkaroon din ako ng ganyan. Ano nangyari? Nakalimutan ko, dahil nag-i-impake ka, dun sa aking, ano tawag dito, yung aking kit, no? Although transparent, pero by the way, kailangan transparent din yung lalagyan mo. Yes, para Yung- kita agad yung nila. liquids. Yes, oo. So anyway, nandun siya, ito naman sunscreen. Ang bagong bili ko, 250 ml. Oh no. Oo. Aray. Wala dito sa Pilipinas yun. Oh my Doon God. lang yun. Yun yun? Oo. Oh no. So, nakuha siya. Sabi ko, nung ini-scan ako, bakit ganun? Wala man akong dalang more than 100 ml. Bakit ano kaya makabuksan sa akin? Tapos, nung nakita ko, na-realize ko, ay shoot, doon ko pala nailagay yung sunscreen. Bagong bili yun. Sayang, wala dito. Hindi mo mabibili dito. Oo. So, anyway, sabi ko, I don't know what is. Oo, Let's go goodbye. with that. So, tita, syempre tayo mga Pilipino pa naman, mahilig sa pasalubong. Di ba? In our previous episode, and our previous conversation, sinasabi nyo, mag-iwan ng espasyo sa inyong luggage. Kung sakaling may bilhin kayong pasalubong abroad, meron Yes. kayong espasyo Oo. sa check-in luggage. E paano kung ang pasalubong ay pabango, halimbawa, mga juice, may nagregalo ba ng juice? May nagregalo ba ng, lotion? Lotion. Ayan, lotion Cream. talaga, creams. Oo. Eh, di ba liquids ito? Para consider siya na Consider. liquid. Oo. So, paano, tita, ang pwedeng gawin para hindi naman mag-goodbye yung pasalubong sa mga loved ones natin? Yes, oo. Kailangan yan. Maaga mong bilhin. Tapos, i-check, ilagay mo sa check-in luggage mo. Now, kung hindi, wala ka talagang nabili, pero biglang last moment or last minute, naisip mo, ay, wala pala akong pasalubong kay mami, or sa best friend ko. Nandun ka sa loob ng duty free ng airport, doon ka na bumili. Kapag yan ay nasa duty free na bag, pwede yan na i-hand carry. Basta doon mo binili. Yes. Kasi doon kahit na 100 ml or 200 ml ang pabango, kasi di ba usually may mga sale doon eh. So pagka gano'n ang nangyari, kailangan nakikita lang nila na ito ay binili mo sa duty free. So pasok naman yan bilang hand carry mo. Ayun. Pero remember na kung mag-iimpake at pauwi ka na, kahit papunta ka o pauwi, kailangan lagi na 100 ml lang ang mga laman ng mga containers na dadali mo. Be it alcohol, Yeah. ang water nga, pinapatapon eh. Yes, Yes, pati water pinapatapon yan. Tapos, kasi minsan may mga airlines, budget airlines, na hindi naman sila nagbibigay talaga ng water. So you have to bring your to bring your own water. Pero naman sa mga airports, meron din sila mga fountain. Pero again, may mga airlines na kahit na hindi pa rin sila nagbibigay ng permission to bring water. Yes. Meron akong alam kasi may experience din ako dyan. So ganon. So dapat empty yung bottle mo. Pagdating mo doon sa kung saan ka pupunta, doon ka na lang mag-refill. Tama. Yun. Kasi ano yun eh, ginugol ko, bakit nga ba may ganong limit sa pagdadala ng liquids? So apparently, resulta pala to ng isang failed na plot para magdala ng liquid explosives. Yes, Oo, yung pala yun. Noong 2006, nasa grade 2, 3 pa lang ako Ikaw nito. ka nagsasabi at wala ka pang pakialam. Yes! So, imagine may ganun palang plot na, kunwari, soft drinks ang dadalhin. Pero yun pala, liquid explosives pala yon na
tama ba yung pagkaka-Google ko, na dadalhin dapat to the US and Canada. Oh. So, dahil doon, buti lang na fail or parang nabisto yung plano. And since then, yun na yung Yun ban. na yung ban. May ban na doon sa mga over 100 ml. Oh. Kasi ang hirap din pala ma-detect sa x-ray nung tita. Oy, kasi liquid lang siya eh. Yes. Akala mo lang kung malay nila kung toner yan, Tama. malay nila kung cream yan, Yeah. o ano. Pero yung pala, ito pala ay liquid expensive. Yes. O yun. So, yun yung kaya may reason kung bakit ganun lang. Oo. Noong una, hindi natin maintindihan. Pero it's for our own safety. Yes. Yes, hindi naman gagawin yan ng airlines kasi very careful sila. Yeah. Very careful sila, lalo na sa mga pointed materials, pointed na yung mga nipper, yung mga ano. So, kailangan yan, nail cutter. So, kailangan yan, naka-check-in yan. Yes. Wala yan sa hand carry mo. Oo. Oo. Imagine ko. Diba? Habang nasupuan. Oh my ba yun? Nagpukot. Oo. So, yun, itago mo na yan doon. Huwag mo lang dalhin. Yes. Oo. At eto na, tita. So, from military time to liquids, eto na syempre ang pinakapangatlo at ang sa tingin namin ay mahalagang bagay na dapat yung tandaan. Huwag kayong gagawa ng bomb jokes. Yes. Okay, kasi minsan may iba kasi di pa rin maiwasan eh. Oo. Titigas ng Yung bang nag-try sila, tinetest nila ang batas, tinetest nila ang rules. Yes. Di ba? Maraming ganyan talaga na biglang mag-joke ng bomb. Oo. Yung word na yon, forbidden yan sa airport. Yes. Pwede kang hindi pasakayin at ma-detain ka. Yes. Meron nangyaring ganyan. Nasa eroplano na. Ay. Nasa loob na. Oh my God. Doon siya nagsabi ng ganon. Bumalik ang eroplano. Oh. Ang dami mong inabala. Yun na nga. Yun ang Kulong mahirap. ka doon. Kulong ka na tapos na-permission mo pa yung iba. Ah, yes. Aray. Yan ang ban words Mm-mm. talaga. Ban. Hindi mo dapat sasabihin kahit nasa airport ka pa lang, papasok ka pa lang, baka hindi ka nga makapasok kapag ka pinag-joke-joke mo eh. Diba? Oh my God. Huwag mo abalahin at sayangin ang iyong pera na binayad sa airline sa iyong pag-travel. Yes, that is Because of true. that stupid joke. Yes. Imagine, kung ayaw niyong makulong ng up to 5 years. Dito sa Pilipinas, At least. di ba? Or pay a fine. 40,000 din yun. Oo. Tita, so for saying bomb or for, joking about bombs, di ba? Sa loob pa ng airport, di ba? Parang sana matuto tayo, di ba? Kaya nyo ma-headline sa news. Okay? Correct. Medyo Oo. iwasan po Iwasan natin. natin yung mga ganyang joke. Kasi yan ay hindi joke. Yes. Yan ay serious offense and serious makukulong kayo at magpa-fine. Magkakagulo ang airport. Andyan ang airport police na bigla na lang kukuyog sa'yo. Yan. Totoo yan. Diba? So, iwasan po natin yan ha. Di ba? So, kung gusto po natin na maging tahimik, matiwasay ang ating biyahe, medyo iwas tayo. Sa mga abiryang ganyan. Talaga. At para mas lalong maging stress-free, alam nyo, tita ko nung stress-free, Yes. pag nag-book sila sa atin. Sa Star Legends Adventures, yes. Sa biyaheng bida ni Brian Basa. At sa Leisure Travel Consultant by Sat ni Tita Shirley. Yes, Oh, of course, you know, diba? crossover. Oo. Ayan. Oh, meron pang isa, wag natin kalimutan, si Mama Lipreneur. Yes. Oo, Para naman ito sa mga gustong mag-business. Yes, oo, kasi syempre, alam naman kami lang ang guminhawa ang buhay. Kailangan, Bakit kayo rin? oo, lahat tayo may pagkakataon na mag-book na sarili nating biyahe. Biyahe. Tayo na. Tayo na ang travel agent. Tayo Yes. na ang travel consultant na sarili nating biyahe. Oo, Diba? gusto ko yan. O, diba? Para wala nang... Kumikita ka na, Oo. nag-enjoy ka pa ng Yes. iyong pagbabiyahe. Stress-free. Oo. So, inquire lang para malaman ninyo kung paano makapagsimula ng inyong negosyo. Yes. Oo. Diba? Yes, dito lang yan sa Mama Lipreneur. Oo. And you can also ask dito sa Biyaheng Bida Oo. ng by Star Legends Yes. Adventure. Huwag kayo mag-alala. Sasagutin na ni Tita yung tawag nyo. Oo. Alak business owner na to. Kaya alam ko na
So, hindi na tayo nag-ano. Kasi dati natatakot ako sa mga scam. Oo. At saka yung maraming tawag-tawag na Yeah. unimportant naman, hindi talaga ano. So ngayon, alam ko, kahit na anong oras, pwede nyo kaming tawagan Yes. dahil kami always available para kayo ay tulungan sa Yes. travel needs or sa business needs na ninyo. Perfect. At syempre, always available din ang aming podcast, The Waiting Lounge, sa YouTube at sa Spotify. So please, scan the code here. Yes. Oo, meron pa kayo Spotify. May May Spotify ako, yes. Syempre. Oo. Oo, tungtuwa si Tita na lang. Yes, Spotify na tayo. Oo. Na-excite ako doon, ha? Oo. Kaya wag niyong kalimutan, kahit nagda-drive kayo, Yes. pwede niyong pakinggan. Oo, di ba? O, pakinggan ha. Sabi namin, pakinggan. Pakinggan, ipanoorin. Huwag ganun, habang nagda-drive, ha? Be careful. Okay. Oo. Pupamaya ka na sabihin, sinabi niyo pa po. Hindi, pakinggan niyo lang. Pag uwi niyo sa bahay, kung gusto niyo makita in action, Yeah. ang aming mga kwentuhan namin, very live and alive. Oh, yes. Di ba? So, panoorin niyo sa bahay. Definitely. Ayan ha, mali. Maliwanag yan, ha? Okay. So we hope to see you in your next travel. Ako po si Brian Basa. At ako naman po, si Shirley Season. Until next time, meron ba kayong paalala? Hindi, basta kailangan safe travels at huwag kalimutan ang ating mga information regarding sa pag-travel at ang ating advice na mag-start ng business ng maaga. Perfect. O, ayan. Okay. Until sa susunod nating kwentuhan dito sa The Waiting Lounge.